Kung pag-uusapan ng araw-araw na gastusin ng bawat mamamayan, ay mas malaki pa rin ang nakukonsumo ng ilan sa araw-araw na pamamasahe, lalo na sa malalayong biyahe. Kaya naman para mas makatipid sa pagsakay sa mga pampublikong transportasyon at nang mas mapadali ang biyahe, ang ilan ay bumibili ng motorsiklo na alternatibong paraan para kahit papano ay makatipid sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman kung naghahanap ka ng isang bagong motor na babagay sa trip at hilig mo, tiyak na ang bagong motorsiklong ito ang magugustuhan mo. Bukod sa may katipiran, malakas, mapapakinabangan kahit sa hanap buhay at may matibay na kalidad, ito rin ay mas mura lang. Mula sa Honda brand, ang bagong modelo na kalalabas lang din. Ang praktikal na katangian at nilalaman nito kasama ng kabuang presyo ay alamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po nyo yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kung ang Yamaha motorcycle brand ay naglabas ng pinakabagong NMAX 155 Turbo 2024 model, ang Honda ay naglabas din ng pinakamagandang commuter na sobrang tipid sa fuel, mas madaling gamitin at mas mapapakinabangan ng marami sa pang-araw-araw. Ang bagong Honda Beat 2024 model, halos kasabayan lang din ng paglabas ng Yamaha NMAX. Isa ang Honda Beat sa may pinakaabot kayang pakete na motorsiklo ng Honda dito sa bansa, na nag-o-offer ng pinakamaasahang kalidad na commuter, service sa pang-araw-araw, ginagamit sa long ride o di naman kaya pagdi-deliver ng ilan nating mga kababayan. Isa rin ito sa mga nangunguna ngayong commuter na nagdala sa pangalan ng brand, bilang isang mapagkakatiwalaang motor sa abot kayang presyo lang na 70,900 pesos hanggang sa 73,900 pesos lamang. Itong Honda Beat na previous model na narito sa bansa ay inilabas lamang din noong nakaraang taon sa bagong bersyon nito na may bagong hugis na disenyo, mga nilalaman sa features at bagong mga katangian sa makina. Pero hindi pa man masyadong nai-enjoy ng marami ang 2023 model ng Beat, ay naglabas na naman muli ng panibagong bersyon nito ngayong buwan lamang ng taong ito. Ang Honda Beat Street Naked Handle na parang dual sporty na ang datingan. Mukhang alam na siguro ng karamihan ang magiging katapat ng motorsiklong ito once na dumating na ito dito sa Philippine market. Walang iba kundi ang kaparehong Japanese motorcycle brand na Suzuki SkyDrive Crossover. Well, kung pag-uusapan kasi ang disenyo ng bawat isa, halatang pareho kasi ang pinaninindigang postura nito sa aktual na isang scooter na para sa city na pwedeng gamitin sa labas ng kalsada o sa kahit anumang lupain. Gaya nitong Honda Beat na minana ang pagiging adventurous looking mula sa isang sikat na dual sport adventure bike scooter na Honda ADV. Ang katangian nito na agaw pansin din, katulad ng pagkakaroon ng naked handlebar, malalapad na sukat ng mga gulong at parang mas flexible sa bagong estilo nito ngayon. Mula sa previous model na narito na sa bansa, ay mas lumapad daw itong bagong modelo sa dimension. Medyo naiiba rin ng kaunti ang lighting system nito sa headlamp at mga DRL, kasama ang mga sporty graphics na nakadikit sa bawat pairings at side-to-side profile nito. Magmula sa makina, itong bagong Honda Beat na naked handle na ay pinapaganan ng isang 109 cubic centimeter displacement capacity. Naka 4-stroke single cylinder with 2 valves at naka air-cooled pa ang cooling system. Naka-single overhead camshaft na rin ito na may Euro 3 compliance ang emission. Meron itong bore stroke size na 47 by 63.1 mm, habang ang compression ratio nito ay 10.0:1. Habang ang old model nito ay nagkaroon naman ng pagkakaibang engine capability, gaya ng pagkakaroon nito ng 109 cubic centimeter displacement capacity rin na naka 4-stroke single cylinder, 2 valves, air-cooled type at single overhead camshaft. May bore and stroke size ito na 50 by 55.1 mm, mas mababa kumpara sa bagong modelo. At ang compression ratio nito ay 10.0:1 na rin. Well, malamang sa malamang ang engine performance ng bagong modelo ay nabago rin ng kaunti siguro kung sa top speed ang pagbabasihan. Pagdating naman sa transmission type, ang parehong modelo ng Honda Beat New Generation at ng previous model ay nakakuha ng CVT type na klase ng transmission na may variable gear shifting. Ngunit pagdating sa performance output ay mas nakalalamang na raw ang bagong modelo ngayon
na gumagawa ng pinakamalakas na maximum output na 8.89 horsepower sa kada 7,500 revolution per minute, habang ang maximum torque nito ay nasa 9.2 Nm sa kada 6,000 RPM. Samantalang ang old model ay gumagawa lamang ng 8.68 horsepower sa kada 7,500 RPM at 9.2 Nm ng torque naman sa kada 6,000 RPM. Ang parehong Honda Beat ay nakakuha rin ng ESP Plus engine technology sa makina, habang PGMFI naman sa fuel supply system o program fuel injected type, na nagpapanatili dito ng katapiran sa konsumo ng gasolina. Pero pagdating sa emission, ay nakalalamang na itong new generation ng Honda Beat mga kaibigan, dahil sa naka Euro 3 compliance ay mas eco-friendly na ito. Ang fuel consumption ng bawat isa, ang old version pa lamang ng Honda Beat mga kaibigan ang may record sa kanila, na may 60.3 km per liter na fuel consumption. Habang itong bago ay sinusuri pa lamang kung papantay ba sa fuel consumption nitong previous model na Honda Beat o mas lalamang pa. At pagdating naman sa kabuuang sukat ng wheel and tires, itong new generation na Honda Beat 2024 model ay may kabuuang sukat sa front tires na 110 by 90 R12, habang ang rear tire size naman ito ay 100 by 90 R12. Mas makapal na itong tingnan kumpara sa dati, dahil mukhang magagamit na rin natin sa pang-off-road ito mga kaibigan. Habang ang previous model ay may sukat sa front tires na 80 by 90 R14, habang ang rear tires naman ito ay 90 by 90 R14. Mas malaki naman ang sukat nito at mas manipis ang kabuuan, para lamang talaga sa pang city ride. Habang ang chassis and suspensions naman ng bawat isa, itong new generation Honda Beat 2024 model ay nagkaroon ng front suspension na telescopic fork, habang swing arm with monoshock absorber naman para sa rear suspension nito. Kapareho lamang ng sa previous model na narito sa bansa, na may front suspension na telescopic fork with swing arm monoshock absorber. Well, pagdating naman sa safety features mga kaibigan, itong bagong Honda Beat 2024 model ay nilagyan din ng makakapit na braking system, gaya ng sa front brake nito na may single disc brake, single piston caliper at naka-combination braking system na rin ang rear brake nito na naka-drum brake type naman. Ito ang sistema sa brake na kung saan kahit ang rear brake lamang ang gagamitin mo ay 20% ng brake sa front ay gagana rin. Halos kapareho lamang ito ng braking system ng sa previous model na narito ngayon sa Pilipinas. Wala namang masyadong pinagbago pagdating sa bagay na yan. Ang maganda lang talaga sa bagong modelong ito mga kaibigan ay mas naging convenient pa at komportable sa mga nilalaman, gaya ng mas pinalapad na front flat footboard na mas magiging komportable ka na habang nakasakay dito. Another cargo space din ito, lalo na kung ginagamit mo itong motor sa pagdi-deliver mga kaibigan. Meron itong dalawang console pocket, ang sa kanan ay may takip, habang nakalagay doon ang USB port charging system nito. At ang bulsa sa kaliwa ay walang takip na kung saan pwede mong paglagyan ng mga gamit o ng kahit ano pa. Meron din itong underseat compartment storage mga kaibigan na mas pinalaki rin, kung saan pwede mo ring paglagyan ng ilang pang malalaking gamit na pwedeng mapagkasya dito. Ang pillion seats nito ay wala namang pinagkaiba sa hugis forma kapal ng foam sa previous model. Dala pa rin nito ang rear grab bar na pwedeng hawakan ng mga angkas o di naman kaya talian ng ibang gamit na ilalagay mo dito sa likuran. Itong bagong Beat 2024 model, bukod sa napakagandang pormahan nito, meron itong mga panibagong features gaya ng mga bagong ilaw nito na naka full LED type na, ang headlamp at ang tail lamp nito. Less maintenance ka na dito at siguradong mas tatagal at mas liliwanag pa sa madidilim na kondisyon. Meron din itong bagong instrument meter panel gauge na naka-fully digitalized na rin, madaling unawain at mas maraming information at mga notification, user-friendly at beginner-friendly. Pagdating sa maximum speed, ay halos katulad lamang din ang kabuuang bilis nito sa dati na umaabot ng 100 km per hour. Well, yan naman ang mas magugustuhan dito ng marami, dahil kahit hindi ganun kalakas o kabilis itong modelo, ay marami pa rin tumatangkilik mga kaibigan. Di naman kasi kailangan ng iba ng mas mabilis, ang maganda lamang ay mas matibay, may tatagal at mas titipid sa fuel. Meron itong bagong USB port charging system na fast charging.
Magagamit ng ilang mamamayan na ginagamit itong motor sa paghahanap buhay gaya ng delivery. Pagdating naman sa kabuuang dimension, ito rin talaga ay nagbago ngayon. Pagdating sa new generation na Honda Beat 2024 model mga kaibigan, ito ay may kabuuang haba ngayon na 186.8 cm. May lapad ito ngayon na 74.5 cm at kabuuang taas na 105.8 cm. May ground clearance ito na 14.8 cm at kabuuang bigat na mas magaang kumpara sa dati na umaabot lamang ng 89 kg. May seating height ito na 74 cm. Habang ang previous model naman ay may kabuuang haba na 185.6 cm. May kabuuang lapad itong previous model na 66.6 cm. Habang ang kabuuang taas nito ay mas mataas kumpara sa bagong generation na may 106.8 cm. Meron itong kaparehong ground clearance size ng new generation Honda Beat na may 14.8 cm. Habang ang bigat nito ay mas mabigat pa sa bagong generation na tumitimbang ng 93 kg. Ang seating height nito ay nasa 74 cm. Bukod pa dyan, meron pang mga ilang aspeto itong bagong modelo at previous model na magkapareho din, gaya ng pagkakaroon nito ng safety features. Itong new generation at old model ay nakakuha ng parehong shutter lock system sa ignition nito, para nang sa ganun ay hindi basta-bastang mabuksan, makarnap o magalaw ng kahit na sino ang ignition at mapagana itong motor. Sinamahan din ito ng pass switch, engine check warning para ma-alert tayo sa mga kondisyon ng makina nito kung dapat na bang dalhin sa pinakamalapit na service center. Ang ilan pang pagkakapareho sa mga features nitong bagong modelo at previous model na Honda Beat mga kaibigan ay ang pagkakaroon ng engine starting system na electric push start at kick starting. Meron din itong side stand kill switch na kung saan kusang namamatay ang makina kapag binaba mo na ang side stand nito. Hindi ko lang alam kung sa previous model na narito sa Philippine market ngayon ay meron na nito. Pero kung sakaling meron nito ay okay na rin yan. At pagdating naman sa fuel tank capacity, itong bagong Honda Beat 2024 model ay nagkaroon ng mas malaking fuel tank na may 4.2 liters. Habang ang previous model Honda Beat na nasa Philippine market ngayon ay meron lamang 4 liters na fuel tank capacity. Well, medyo maliit lang naman ang diferensya niyan. Ang mahalaga pa rin dyan ay ang katipiran kumonsumo ng bawat isa. At pagdating naman sa pinaka-importanting parte, ang kabuuang presyo nito. Ang previous model Honda Beat mga kaibigan 2023 model ay nagkakahalaga dito sa Philippine market ng 70,900 hanggang sa 73,900 pesos dito sa bansa. Habang ang kalalabas lang na Honda Beat 2024 model ngayong buwan ay nagkakahalaga naman ng 62,900 hanggang sa 65,000 sa estimated price nito na inilabas lamang sa ibang bansa pa. Itong presyo na to ay hindi pa sigurado, pero kung ito na ang magiging official na presyo nito, mukhang lalangawin ng previous model Honda Beat na narito ngayon sa Pilipinas sa pagdating nitong bagong modelong Honda Beat 2024 model. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa ibaba ng video nito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, matangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan o pa nang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!